obligado ka ring pakisamahan ang pamilya niya. Isipin mo yun, komplikado na nga yung mismong proseso ng pagkilala sa tunay na pagkatao ng iyong kasintahan. Aba, susundan mo pa ng isang buong barangay. At gaya ng chichirya na may libreng sorpresang laruan sa loob, hindi mo alam kung ano ang iyong mabubunot. May mga mapapalad na nakakakuha ng mababait na kasintahan na may mas mababait pang mga magulang. I can relate. Eto na. Sorry. Lumalalim ang hukay na aking ginagawa. Yan minsan ang patunay na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Pero wala nang mas mamalas pa na may mga biyanan at bayaw o hipag na hilaw, sila pa ang mas magiging parusa sa inyong relasyon. Sa kwento natin ngayon, sa kaso ni Gemma na tubong, Leyte, ang pamilya ng kinakasama niya na si Gani, ang siya pang magiging sanhi ng pasakit. Kung ano ang pamilya, paano kung ang pamilya ng iyong minamahal ay hindi ka mahal? Paano kung nakabunot ka ng mga mapanghusga at mapang-api na sorpresa? At ito pa ang mas masaklap. Hindi ka pinagtatanggol ng iyong boyfriend o girlfriend. Babe, Lumayo ka nga sa akin, ano ba? Huwag mo nga akong hahawakan. bakit ka ba nagagalit ng ganyan? Wala, naiinis lang ako sa'yo. Bakit nga? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? At ganyan ka kung magalit sa akin? Teka, parang alam ko na eh. Uy, nagsiselos ka? Manahimik ka nga dyan, ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Uy, nagsiselos ka nga. Nagsiselos ka kay Dayan. Ha? Aminin mo. Ano, G? Totoo, hindi ba? Huwag mo nga akong tatawaging G, kasi hindi tayo close. Gemmaline o Gemma. Whatever. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman type si Dayan eh. Hanggang friends lang kami noon. Kaya, huwag ka na magalit sa akin, babes. Alam mo, kung sa babae, saksakan ka ng landi. Para kang rabbit. Bakit? Wala naman kami ginagawang masama ni Dayan ha. Nag-uusap lang kami. Tungkol sa pag-aaral, wala nang iba. Okay, James. Umamin ka. Nahulog ka ng tuluyan sa akin, no? Tama ba ako? Ano? Sabi mo. Sige, tatapatin na kita. Ha? Oo, nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Tama ka. Magsiselos ako kanina ha. Nakakainis yung Dayan na yan eh. Kung makapulupot sa'yo wagas. Sa totoo lang, gusto ko nga sabunutan ng babaeng yun. Nagtimpi lang talaga ako. Teka. Talaga ba? Loves mo na ako? I mean, hindi na palabas tong ginagawa natin? Gani. Oo. Ha? Tama ka. Hindi na nga palabas to. Siguro nung una, ginamit lang kita para layuan ako ng ex-boyfriend ko. Nahabol ang habol sa akin. Oo. Nung una, maaring hindi kita mahal. Pero, makalipas ang isang linggo ng pagpapanggap natin unti-unti nang nahulog ang loob ko sa'yo. Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa'yo? Sobrang bait mo kasi. Tapos mahaba pang... Uy, mahaba ang alin? Mahaba ang pasensya. Oo. Tapos malambing ka rin. Tapos, idagdag mo pang sobrang gwapo ko. Di ba? Ay nako, hewan ko sa'yo. Oh, so ano? Dahil doon
Nahulog ka na sa akin? Oo. Hindi ko ina-expect to, Gani. Pero tingin ko, mahal na kita. Natutunan na kitang mahalin. Wow! Grabe! Hindi ako makapaniwala na babae pa ang nagtapat sa akin ng pag-ibig. Nakakahiya nga eh. Kaso, kailangan eh. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tsaka, kasi napakapanhid mo eh. Uy, correction ha. Hindi naman ako manhid. Matagal ko na kayang alam na patay ka sa akin. Kaya lang, syempre, nagpapakyut at nagpapakipot pa muna ako. Mas masarap kaya sa feeling yung hinahabol-habol ka ng mga babae. Aray! Ano ko ba naman? Ang sakit ng palo mo ha? Eh, ikaw naman kasi. Feeling pogi ka pa dyan. Di ka naman pogi. Hoy, kung hindi ako pogi, hindi ka magkakandara pa sa akin. Ang lakas ng tiwala mo sa sarili mo, no? Pero aminin mo, diyan mo ako nagustuhan, di ba? Ay, naku. Ewan ko ba? Ano? Gusto mo? Totohanin na natin tong relasyon natin. Teka, ang tanong eh, mahal mo rin ba ako? Kahit na mami na akong mahal kita, kung ikaw naman eh hindi mo ako mahal, huwag na lang. Halika nga. Ano ba sa tingin mo, babes? Ewan ko. Di ka yata seryoso eh. Huwag na lang siguro. Kung hindi ako seryoso sa'yo, sa palagay mo, tatagal ako dyan sa ugali mo. Uy, grabe ka naman. Bakit? Sobra bang napakasama ng ugali ko? Medyo. Hindi, joke lang. Ito naman, no? No, aminin ko, mataray ako, no? Magagalitin. Tsaka tampuhin. Lahat na yata, nasa akin na. Eh, sinabi mo pa. Eh, kung ganun pala eh, bakit ka pa nagtatsaga sa akin? Ewan ko ba, babes? Siguro, yun nga, loves na rin kita. Kaya natitiis at napagtsatsagaan pa kita. Aray ko naman. Well, truth hurts. My love. Pero, kahit na ano pa ang ugali mo, kahit nasaksakan ka pa ng taray, tsaka kahit na minsan sinasaktan, hinahampas, sinasampal, kinukurot, sinisipa mo ko, kapag nagagalit ka, hindi pa rin ako lalayo sa'yo. Hindi pa rin kita iiwan. Pagtsatsagaan pa rin kita. Sira. Ayoko na nga sa'yo. Uy! Ito naman oh. Binibiro lang kita. G. Babes. Basta. Palagi mong tatandaan na ibahin mo ako sa mga naging ex mo. Kung sila, hinusgahan ka nila dahil dyan sa ugali mo, ako hindi. Bakit naman? Dahil ba sa... Ay naku, ayoko na maging asyumera. Tama ka. Kaya ako pinagtsatsagaan yung ugali mo kasi nga, tingin ko mahal na rin talaga kita. Mukha lang naman ako hindi seryoso pero deep inside, like na like talaga kita. Ewan ko kung maniniwala ako dun sa mga pinagsasasabi mo. Ay, nasa iyo na yan kung gusto mo maniwala o hindi. Bahala ka. Bahala kang maglaway sa akin. Loko-loko ka talaga. Ano? Galit ka ba sa akin, babes? Basta promise mo sa akin na hindi ka maghahanap pa ng ibang babae, ah. Oo naman. Promise. O yan, nakataas kamay ko. Oh, ano, so tayo na. Ang bilis, ah. Ano pa bang gusto mo? Nag-aminan na nga tayo na gusto natin ng isa't isa. Tapos, ay nako, huwag mo sabihin sa akin na patatagalin pa natin to. Sige na. Hindi ko na patatagalin pa. Payag na akong gawin ng totohanan ng relasyon natin. Yan ang gusto kong marinig. Yes! So, G, okay lang? G na ulit ang tatawag ko sa'yo, ha? Ayaw ko kasi na Gemma eh. Walang dating, walang lambing. Kung lalo na kung Gemma Lynn naman, masyado namang mahaba. O sige na. Gina ang itawag mo sa akin. Total naman. Loves mo ako, di ba? Yes! At total, girlfriend na kita. As in, totohanan na to. Pakis naman ako sa girlfriend ko.
Sige na nga. Okay? Donnie, Bakit, Ate G? sa'yo ko lang to sasabihin ha. Huwag mong sabihin kina mama at papa. Sekreto lang natin to ha. Naintriga ako Sekreto? Excited akong sabihin niya kina mama. Huwag na nga. Nagbago ng isip ko. Joke lang, ate. Siyempre hindi ko sasabihin sa mga magulang natin, ano? Marunong naman ako magtago ng sikreto, basta yung sa tingin kong hindi mo ikakapahamak. Donnie, may boyfriend na ako. No? Talaga? Sinong lalaki yan? Tsaka kailan pa kayo? Si Gani. Ang totoo niyan, may isang araw ko lang siya naging boyfriend. Si Gani? Yung anak ni Mang Teban? Oo. Ano talaga? Naku, bakit siya pa ang sinugot mo? Naku, pinasok mo lang ang sarili mo sa malaking gulo. Malaking gulo. Bakit? Yung ex niyang si Manilyn. Di ba kaibigan ko yun? Kwento niya sa akin yung naging karanasan niya sa mga magulang ni Gani. Aba, ang sabi ayaw ng pamilya niya na mag-asawa o kahit man lang magka-girlfriend kasi. Inaasahan nila si Gani na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ha? Ganun ba? Ano pa nangyari sa ex ni Gani? Naku, since ayaw nga ng mga magulang ni Gani na magkaroon ng karelasyon ng anak nila. Ayun, inaway, siniraan at sinaktan nila ng pisikal si Manilyn. Ito naman si Gani hindi pinagtanggol si Manilyn sa pamilya niya. Yun, ang ending, nakipaghiwalay na lang si Manilyn kasi hindi na niya masikmura ang pang-aapi sa kanya ng pamilya ni Gani. Ay, ganun ba? Oo, naku, kaya kung ako sa'yo, Ate G, hiwalay mo na agad si Gani. Maniwala ka sa akin, magiging miserable lang ang buhay mo sa kanya. Ay,